Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong trip po ni Harry Roque na gustong-gusto niya na kumalas na po si VP Sara. So magkawatak-watak ng tuluyan ang Uniteam. Di ba? Ganda ng mukha ni Harry. Oh. Lipa rin kaya ng hangin tong buhok niya. Sabi niya ha, kung talagang ang mga puwersa ng, hindi mo alam kung poses ito eh. Kung talagang ang mga puwersa ng kadiliman ay talagang magpipilit pumasok sa gobyerno. Sarap tanongin eh. Sino po and how would you determine, 'di ba, the forces of evil? Paano natin malalaman na itong mga to ay mga forces of evil? Ganito lang po 'yan. Marumi yung bunganga, 'di ba? Madumi yung kung ano yung lumalabas sa bunganga, 'yun yung laman ng kalooban. Oh. Sabi niya, kung talagang mananaig ang puwersa ng kadiliman, mabuti na pong magkahiwalay na ang Uniteam. Tinutukoy niya purong humiwalay, kumalas na, ay si Vice President Sara Duterte. Well, ang tanong, kawalan ba kay PBBM ang Vice President? Ha? Alam niyo ako, diretso na, sabihin ko, hindi. Kahit kapag kumalas po si VP Sara sa Uniteam, tama lang po, mas tama pa na dapat pang gawin niya ito, Harry Roque. Mag-resign na rin po si VP Sara kung siya po ay para sa mga Pilipino. Dahil ang tatay niya ay nagkakanda-ulol sa gobyerno. Natataranta na makabalik sila sa pwesto sa pamamagitan niya ni VP Sara. And makokontrol na naman nila ang pamahalaan. Ang interes ng mga katropa niyang nakinabang noon, balik ang ligaya. 'Di ba? O kita nyo, kailan ba kinausap ni VP Sara at pinatahimik ang kanyang ang kanyang pamilya? Wala. Matapos lait-laitin, mura-murahin ng pamilya Duterte, ng mga kapatid niya, kuya niya at bunso nila, ang presidente ng Pilipinas, may nag-public apology ba ron? Wala. Merong nagtangkang pabanguhin ang pangalan nila, si Amy, winarningan pa ni Baste. Kasi pababanguhin pa yung pangalan nila gamit pa fake news na nag-sorry siya. 'Di ba? Oh. Etong si puro ba no comment? Hindi, ang palusot naman niya doon is hindi pa raw niya nakakausap ang pamilya niya. Eh, di tawagan mo, pick up the fucking phone and, hey dad, could you please stop this blah blah blah? Could you please stop this nonsense? I will box your face when I see you. Di ba dapat ganun? Nakakahiya po. Ako'y bahagi ng administration. Nung ikaw ang presidente, hindi ka namang ginulo ni BBM. Hmm. Di ba? Kahit na nung latter part, pinapahiya mo siya. Hindi ka naman niya binato ng maanghang na salita. O ngayon, irespeto niyo naman. Dapat ganun eh. Wala tayong narinig na ganun kay VP Sara. Kaya hindi ako naniniwala na independent mind eh. Di ba? Kaya for Harry Roque, hindi lang po dapat kumalas at manatiling Vice President. Dahil lalo lang talaga magdadadamba ang pamilya niya, ang tatay niya at mga katropa nito na mapabagsak ang ating ang administrasyon ni PBBM. And again, uulitin ko lang, Harry Roque, kung tunay talaga na para sa bayan si VP Sara, do the ultimate sacrifice, resign from as the VP, at kung gusto niyang manatiling magtrabaho sa gobyerno, then manatili siya sa DepEd hanggang sa hindi na masaya ang presidente sa performance niya, o kung manatiling tiwala ang presidente sa kanya, DepEd secretary siya until 2028. Unang-una, di naman niya kailangan ng sweldo. Napakamayaman yan. Mga bilyonaryong tao yan. Oh, 'di ba? At si Harry Roque, bakit tipong gustong-gusto niya na magkalastan ng ganito? Alam niyo ho kasi makakatulong ito sa kanyang trip na pang binabalikan lang naman po kasi talaga ni Harry Roque yung original na paninindigan niya na kalaban ni Marcos or anti-Marcos. Yun lang naman ang binabalikan niya diyan eh. Hindi naman yung sinuportahan niya. 'Di ba sinasabi niya, sinuportahan ko lang naman 'yan kasi si Marcos kasi kay VP Sara.
Yung sinasabi niya na magandang salita na, "Na-meet ko si PBBM, napakabait niya, napaka-humble, kung tipong 'di makapatay ng langaw." Naku, kaplastikan lang po lahat ng 'yun. Kalokohan lang lahat ng 'yun. Ay naku, hindi ako naniniwala sa mga tiradang gano'n. Alam niyo ho, ang kalaban kaya rin naman pong pumuri sa'yo, eh. Kaya kang purihin ng kalaban, pero may kapalit 'yun, 'di ba? 'Pag pinuri ka ng kalaban mo, itong mapapansin niyo, eh, yung bigat ng loob mo sa kanya medyo gagaang. Bubuka ang iyong depensa. At 'pag nangyari po 'yun, sa tingin niya sa'yo, bobo ka. Aatakihin ka niya uli, 'di ba? Pansinin niyo see the pattern? Nangyayari yan kay PBBM at kay Duterte. 'Pag si PBBM nagsabi na, "Hindi ko papuntahin ang ICC dito." Anong ginagawa ni Duterte? Gano'n. "Napasunod na naman kita, bangag." 'Di ba? Oh, dapat ang ginagawa ni PBBM, be consistent, be hard, na wag ng ligoy-ligoy, diretso na. Ah, Sige na, papasukin na natin yung ICC mag-investigate dito. Ipatawag nila yung mga gusto nilang ipatawag para madepensahan ang kanilang sarili sa kanilang investigasyon. Yung akusado at yung nag-aakusa, oh, kausapin nila, bigyan natin ng proteksyon yung mga taga-ICC, mag-investigate. Dapat gano'n, eh, 'di ba? Mas maganda. Tignan ko lang 'pag hindi, ewan ko lang, baka bigla akong paglamayan sa takot. O baka bigla akong merong, pumunta sa tabing dagat, magsagwan. Sagwanin ang gilang ang dagat, 'di ba, para mailayo ang Mindanao. O biglang may magdeklara ng, independence of Mindanao. Ay naku, Harry Roque. Tutulong kaya si Harry Roque sa pagsagwan pagka ginawa ni Daddy Diggs 'yan, na ihiwalay ang Mindanao, ilayo? Ay naku. Alright, so iwan muna natin 'to.